Ang mga Kristiyano hindi exempted sa sore eyes. One time, si Pastor Edgar na sore eyes din. Sunday yun, nagpe-preach ako, naka-sunglass ako. Would you believe that? Nasa matatag tayo ako, naalala ni Jennifer. Nagpe-preach ako, naka-sunglass ako. Ganun natural yun Kasama yun sa buhay, hindi naman tayo exempted. Amen? Natatrangkaso. Sino natrangkaso this week? Lagnat, ubo, sipon. But God is still good. Amen? Si Jem, na dengue. Sino nagsabi na kapag naglilingkod ka kay Lord, immune ka sa dengue. Meron nga tayong mga kilala, mga pastor na dengue. Doktor nga, dengue. Namamatay sa dengue. Tayo, prone din tayong magkasakit. Kasi itong katawan natin ito, yung katawan natin, mga kapatid, may kahinaan yan. Pero magandang pangako ng Panginoon, malapit na siyang bumalik, papalitan na itong katawan natin ng katawang hindi na nagkakasakit. Amen? Sige nga, palapakan natin ating Panginoon. Diba? Iba-ibang sakit. Si Pastor Edgar, na-stroke. Yan, ng ganyan. Nangyayari yan diba? Yung iba, mas matindi ang sakit. Sakit sa bato. Batugan. Tinamaan ng katam. ng katamaran. Yan ang mahirap. Wala yatang gamot sa mercury drug patungkol sa gamot sa sakit sa katam. Wala yata. Ewan ko yung gamot sa bukol kung meron na. Pero, yan ang mga karanasan natin. Are we here? You know, as I was reflecting, of course, gusto ko rin ako natutuwa din kay Lord kasi gabi tayo ngayon. Kung umaga tayo, malamang antok-antok ako. Grabe. May nakaaway ako mga kanina madaling araw. Pero patay na siya. Niligpit ko na. Yung dagang malaki doon sa bahay namin. Grabe talaga, hindi ako makatulog. Kasi, kala nyo naman kung ano. Kasi, grabe, ilang araw na pag umuwi kami, nalaglag yung mga palanggana, nalaglag yung mga bote ng mantika, mga kaldero, kawali. Nangyayari ba yun sa inyo? Sa bahay, may yun ang gugulong daga Pero sabi ko, ano ba itong dagang ito? Ang laki. Tsaka mukhang hindi siya lumalabas. Sabi ko, ano ba ito? Ayaw umalis dito Pag hinabol mo, susuot sa ilalim. Paano ko ba papatayin to? Naglagay na ako ng Rocumin, pero parang mukhang immune na rin siya sa Rocumin. Baka nakahanap na siya ng antidote. may pangontra na siya. Kaya, sa totoo lang, hindi ako makatulog na maayos kasi pinapakiramdaman ko kung anong gagawin niya Sabi ko, paano ko ba mahuhuli to? Kaninang I think, bandang alas 3 siguro yun, alas 5, hindi ko alam. May kumakaluskos. Na-trap siya dun sa, meron kasi tayong tibing malaki dun yung sa chest, may takip yun. Na-trap siya dun sa takip. Kaluskos siya ng kaluskos, hindi siya makaalis. Sabi ko, pagkakataon ko na. Wala ka ng kawala. Ayun. Sinintensyahan ko na siya. Ayan, kaya wala na siya. Tinatanong ko ni Jed kung nakaburol na daw ba. Sabi ko, hindi ko na binurol. Baka may makipaglamay pa Wag na. Hindi ko na binurol. Mamaya may magdatingan pa makiramay No. Grabe, no? Yan ang mga karanasan natin, no? Sa buhay na. Kaya siguro kung maaga tayo, baka aantok-antok. Siguro hindi ako makapag-preach. Pero mabuti naman, nakapagpahinga tayo ng konti at nandito. Kanina, sobrang init din, mga kapatid, no? Sobrang init. So, thank God na gabi tayo. Hindi masyadong mainit ang panahon papunta rito sa ating praise and worship celebration. In situations like this, ako mismo, habang pag dumadalaw ko doon sa ospital, nung nakakonfine si Jem, sabi ko, Lord, ang daming may sakit dito. Punta ka sa emergency, punong-puno. Alam niyo, mga pasyente sa emergency, hindi na sa kama nakahiga. Yung mga upuan na lang, parang rocking chair. Kasi sobrang dami, hindi na kasya sa kama, so upuan na lang. Ganon karami at talagang nakapila. Kung ikaw mayroong bakanting kwarto o kung ano man, talagang napakaraming nagkakasakit. And I believe, kailangan ang church, kailangan ng mga Kristiyano kasi alam natin kung anong susi sa kagalingan, sa anumang uri ng karamdaman. And that is the blood of Jesus. Amen. Come on, give glory to Jesus. We'll be done. Hallelujah. But sometimes we cannot help, Lord. Siguro minsan nagtatanong tayo,
Si Jesus kaya nagkasakit? Palagay nyo, palagay mo, Genesis. Tao siya, naging tao siya, di ba? Tama ba? Nagugutom siya. Nauuhaw siya. Napapagod siya. Nagka-sore eyes din kaya siya? Palagay mo. Ha? Lagi niyang kaharap yung mga tao eh. Di ba? Alam nyo, minsan mapapasal tayo, Lord, nagkasakit ka ba talaga? Na-experience mo ba yung magkaroon ng trangkaso, Lord? Na-experience mo ba yung ubuhin? Na-experience mo ba yung matrangkaso, Lord? Alam mo ba yun? Siguro. Hindi ko alam. Wala tayong mabasa sa Bible na si Jesus nagkasakit. Dahil siguro alam ng Ama na marami siyang papagalingin, kaya hindi siya pwede magkasakit. Tao po. Pero naniniwala ako, listen, pakinggan nyo to. Baka hindi nyo makita sa Bible nyo to, pero pakinggan nyo to. I do believe, one time, bago siya malagutan ng hininga, nagkasakit si Jesus, kung saan lahat ng karamdaman natin, kinuha niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya, inabsorb niya. Bakit? Kasi nakipagpalit si Jesus eh. Nagkaroon ng divine exchange so that you and me will have healing. Kinuha niya yung ating mga karamdaman. And that's why we lay claim to that healing in the name of Jesus. Amen! I'm telling you, walang imposible sa Panginoon. Hindi tayo natatakot kahit na nagkakasakit tayo dahil alam natin healing is available for those who believe in the Lord Jesus Christ. Amen? Sa halip ang tingin natin kapag tayo nagkakasakit o kapag tayo man ay nakukonfine sa ospital, we just take it as something na para bang siguro pinagpapahinga lang tayo ni Lord. Siguro sabi ng Lord sa atin, relax ka lang. Ha? Higa ka muna dyan. Gagamitin kita. I want you to be a testimony to the people who will be around you in that hospital, in that clinic. Gagamitin kita. Are you here? Naalala ko nga nung na-stroke ako and everybody knows what I went through. Pero nung malaman nila, later on, nakita nila yung recovery ko and nakakapag-drive na ako, eto, nagpe-preach na ako. Alam nyo, pag bumalik kayo doon sa ospital at nakita nila ako, talagang namamangha sila dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Are you here? Yun nga therapist ko eh. Yun nga therapist ko, lagi niya akong ginagamit na example sa mga tinutulungan niya. Sinasabi niya, meron ako dating pasyente ganito, ngayon nagda-drive na, sabi doon mga, totoo nga, hindi sila makapaniwala eh. No, sabi ko sa inyo, gagamitin ka ng Panginoon, ikaw man ay may karamdaman o wala, gagamitin ka ng Panginoon for His glory. Amen. Sige nga, palapakan mo ang ating Panginoon. We can't help but ask, and I believe one time si Jesus, tinanggap niya yung ating mga karamdaman. But go through the scriptures. O kung hindi si Jesus, what about the servants of God? What about the prophets? What about the apostles? Sa New Testament, may mabasa tayo sa Gospel na si Jesus, pumunta siya minsan sa bahay ni Peter. Bakit? Yung kasing biyenan ni Peter, may lagnat, may sakit. Pinuntahan ng ating Panginoon. Tama ba? Biyenan ba ni Peter yon? I'm not mistaken. Biyenan. Mabait palang manugang itong si Peter. No? Mabait na manugang. Dinala niya si Jesus sa bahay ng biyenan niya at pinagaling sa kanyang karamdaman yung kanyang biyenan. Are we here? And many scholars are saying, si Apostol Pablo mismo, si Apostol Pablo na napakaraming verse ang kanyang binanggit patungkol sa kagalingan. Si Apostol Pablo mismo, sabi ng mga Bible scholars, sabi nila, si Apostol Paul ay minsan na ring nagkasakit. Although you may not be able to read it literally here, pero many scholars are contending na marahil si Apostol Pablo ay nagkasakit ng malaria. Noong time na yon, hindi pa uso ang dengue. Ang pinakamalalang sakit noon in the then known world is malaria. At dahil si Apostol Pablo ay nagpupunta sa mga liblib na lugar, sa iba't ibang lugar para dalhin ang mabuting balita ng ating Panginoon, ang sabi nila ay nakakuha daw si Paul ng malaria. To be honest mga kapatid, hindi pa ako nakakita ng taong may sakit na malaria. Nakakita na po ba kayo? Ako hindi pa. Hindi ko alam kung anong mga simptomas.
Mukhang mukhang na-eradicate na, mukhang may mga bakuna na against malaria. Ang alam ko kasing malaria yung may bandang Caloocan eh. So may malaria doon eh. Bulacan, may lugar doon malaria eh. Hindi ngayon, wala na tayong ganong makita may malaria. Ang kinatatakutan natin ay ang dengue at saka yung chung niya. Chikungunya, ang hirap i-pronounce eh. Chikungunya, ayun. Grabe, no? And I'm telling you, habang papalapit pa tayo sa dulo ng panahon, marami pang mga malalalang karamdaman ang maglalabasan. For example, noon, malala na pag ikaw ay merong STD, meron kang herpes, meron kang syphilis. Those are worse. Ngayon, it's AIDS. Hindi age, ha? Hindi edad, AIDS. Acquired immunity defense, deficiency syndrome. AIDS, wow. Hanggang ngayon, alam ko, wala pang nakahanap na gamot. And according to statistics, dumarami ang nagkakasakit ng AIDS. Mga kapatid, huwag tayong matakot. Huwag tayong magulat kapag magkaroon tayo ng karamdaman. It's not the end of the world. Hindi ibig sabihin ay pinabayaan tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Si Job, for example, if you can remember, si Job, last time I preached about Job, nagkabukol-bukol yung katawan niya. Nagkapigsa-pigsa ang katawan niya. Okay? Kaya kung ikaw ay tigyawat lang yan, huwag ka masyadong hindi pa katapusan ng mundo. Pimple! Di na ako lalabas. Huwag naman. Hindi pa katapusan ng mundo. Tigyawat lang yan, okay? I'm telling you, listen church, ang bawat karamdaman na dumarating sa buhay natin, ay pagkakataon para makilala ng tao ang Panginoon natin ay Diyos na nagpapagaling. Do you believe that? Kung naniniwala ka, nagpapagaling ang Panginoon, pwede mo palakpakan mo ang ating Panginoon. Let me take you to the scripture sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 12. Sige, tingnan natin. 2 Corinthians chapter 12. Allow me to read from the New Living Translation. Verse 1. Ang sabi ni Paul, this boasting will do no good, but I must go on. I will reluctantly tell about visions and revelations from the Lord. I was caught up to the third heaven 14 years ago. Whether I was in my body or out of my body, I don't know. Only God knows. Verse 3. Yes, only God knows whether I was in my body or outside my body, but I do know that I was caught up to paradise and heard things so astounding that they cannot be expressed in words, things no human is allowed to tell. Verse 5, that experience is worth boasting about, but I'm not going to do it. I will boast only about my weaknesses. If I wanted to boast, I would be no fool in doing so, because I would be telling the truth. But I won't do it, because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message. Even though I have received such wonderful revelations from God, so to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Verse 8, 3 different times I begged the Lord to take it away. Each time He said, my grace is all you need. My power works best in weaknesses. Now I'm glad to boast about my weaknesses, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weaknesses and in insults, hardships,
persecutions, and troubles that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Come on. Come on, give Him glory. Hallelujah. Wow, what powerful words from the Apostle Paul. Grabe mga kapatid. Grabe. I believe si Apostol Pablo, bagamat hindi siya kasama sa original 12 na disciples ni Jesus, isa siya sa mga apostol ng ating Panginoong Hesus na talaga naman pinagkatiwalaan ng mga pambihirang karanasan. Are you here? Grabe, sa New Testament, sa Bible natin, sa New Testament, isa siya sa pinakamaraming naisulat from the book of Romans hanggang Timothy, Titus, Philemon. Hanggang kay Philemon, ang dami. Hindi ko alam kung ilan exact. Pero ang daming naisulat ni Apostol Pablo. Grabe din ang karanasan ni Apostol Pablo nung na-encounter niya si Jesus Christ. Grabe, hindi physically but spiritually at talaga man in a vision, nagpakita sa kanya ang ating Panginoon. Wow! Mga kapatid, kung magmamalaki, kung magmamayabang lang si Apostol Pablo, meron siyang K, magmayabang. Tao po. Yung iba nga, walang K, ang yabang-yabang eh. Alam niyo, anong K nila? Kahambugan. Yun ang K nila. Wala namang ipagmamalaki, napakaubod ng yabang. Napansin nyo ba, ang daming mayabang ngayon? Di ba? Kaya minsan wag kayong basta bibili yung mga maporma, gandang damit, ganda ng sapatos, ganda ng ano. Malamang yun, walang pera yun. Yung mga totoong mapera, madalas yan, napakasimple lang ng pananamit yan. Ha? Yung iba nga, yung mga mayayaman, naririnig ko kwento nila eh. Pumupunta ng bangko, maghuhulog ng pera, naka-short, naka-sando, di ba? Yung ihuhulog ng pera, nasa loob ng bayong. Grabe, no? Pero yung mga walang pera, grabe, ang yabang niyan. Yan pa ang mga mayayabang. Minsan nga, pagdating din, maski kapwa natin Kristiyano, minsan kahit kapwa na natin mananampalataya ba, minsan may natitira pa ring yabang. May natitira pa ring yabang. But let me tell you this, church, hanggat mayabang tayo, hindi tayo magagamit ng Lord. Ulitin ko po, hanggat mayabang tayo, hindi tayo magagamit ng Lord. Gusto mong magamit ka ng Lord? Wow. Sabihin mo kay Lord, Lord, basagin mo ko. That's the only way. Ha? Kasi kapag puno tayo ng yabang, ipagpapalagay mo, oh, kung hindi dahil sa akin, wala na yung church na yan. Salamat sila. Kung hindi dahil sa akin, wala na yung cell group na yan. May mga ganun eh. Parang feeling nila sila ang Savior. Merong Messiah mentality na kung hindi dahil sa kanila, walang mangyayari. But listen, sabi ko nga sa inyo, itong week na ito ng karanasan namin, pinapatunayan ng Panginoon sa atin at sa amin, sa ating lahat, na tayo'y dumepende sa Kanya at sa Kanya lamang. Nung na-hospital si James, sabi ko, Lord, sa kami kukuha ng pambayad. Of course, alam niyo naman, nag-message ako sa mga kasama na, sabi ko, tulungan naman kami. Meron ako nakitang matang lumuluha. Meron lang ako nakitang scene. Sabi ko, Lord, sa kami kukuha ng pambayad. Siyempre, ang unang concern mo, yung safety yung kumbaga, hindi lumala yung sakit, kaya tsaka mo na lang isipin kung saan kukunin yung panggastos eh. And then I started to write letters to people na nung in the past, nahingan natin ng tulong at tumulong naman, sinulatan ko. Ganon din, sin din. Walang reply. Sabi ko, patay. Sabi ko, patay. But suddenly, out of nowhere, people na hindi ko naman gaano kinakausap started to contact me. It started getting in touch with me at sabi, Pastor, tutulong kami, magpapadala kami. Ano bang bank account niyo, Pastor? Sige po, ganyan. And I'm just so amazed. At talaga sabi ko, Lord, talagang yan ang gusto mong matutunan namin. Yung kami ay dumepende sa'yo. Hello? You know, it's quite natural for us sa church. And minsan hindi lang sa church, kahit saan. Kapag ang isang tao nakita mo may kaya, may kakayahan, may kayamanan, nakita mo, sabi ko, sige nga, lalapit ako sa tao na yon. Tulungan mo naman ako. And then, when we are, kapag tayo'y tinanggihan, when we are turned down, dun tayo
tayo nagkakaroon ng pag-aagam-agam. Doon tayo nagkakaroon ng pagtatanong, Lord, paano na? Pero doon ka gusto ng Lord na magtiwala sa Kanya. Amen? Are we here? Kamo, balapakan mo ang ating Panginoon. Sabi ng Apostol Pablo, kung magmamayabang ako, sa dami ng karanasan na binigay sa akin ng Panginoon. In fact, ang sabi nga ni Apostol Pablo dito, sabi niya, 14 years ago, nagkaroon ako ng karanasan na napunta ako sa langit, sa NIV, binanggit niya, I was caught up to the third heaven. Nakarating na ba kayo sa ikatlong langit? Yung iba, yatang langit ang nasa isip eh. Ilan ba ang langit? Ha? Ilan ba ang langit? Sabi nila, the first heaven, yung nakikita mo, yung ulap. Yan daw yung first heaven. Susunod na heaven is the atmosphere, outer space. Yun na daw. Third heaven, aba, yun na yung supernatural. Yun na yung hindi nakikita ng telescope, hindi napupuntahan ng jet o ng rocket ship, hindi na talagang ang Espiritu ang magdadala sa iyo doon. At sabi ni Apostol Pablo, dinala siya sa ikatlong langit. O baka may nagtatanong, Pastor, meron bang ikapitong langit? Hindi ko po alam, hindi pa ako nakarating doon. Ewan ko si Ate Abel, nakapunta ka na ba? Naalala ko kasi merong palabas noon, yung seventh heaven. Yung palabas na yon ay tungkol sa isang pamilya ng ulo ng pamilya ay isang pastor. Kaya seventh heaven kasi 7 yata yung anak ng pastor eh. Kaya ang title seventh heaven. I don't know. No? Pero sabi ni Paul, dinala daw siya sa ikatlong langit, to the kingdom of God, to the spiritual realm. Whoa! And let me tell you, church, sa panahon natin ngayon, hindi lang si Apostol Pablo ang nagke-claim sa ganitong karanasan. Marami tayong makikita sa Christian bookstore na mga sinulat na mga tao na ang karanasan, nakapunta sila sa langit. Meron nga nagsulat, nakarating sa impyerno. Buti pinabalik pa siya. Pero meron ding nagsulat, siya'y nakarating sa langit. Wow! Kung yun ay totoo, we have yet to find out, basahin natin. Kung talagang naranasan nga nila yun. But I'm telling you, si Apostol Pablo, yan ang sinasabi niya, yan ay isinulat sa Biblia, yan ay inspired, kinasiya ng Espiritu Santo, therefore, hindi yan kasinungalingan, totoong naranasan yan ni Apostol Pablo. Amen? What about today? Palagay nyo, ngayon kaya kayang gawin ni Lord yan sa atin? Kaya kanyang dalhin sa isang lugar na hindi mo pa napuntahan. Kaya kanyang bigyan ng karanasan na sa buong buhay mo hindi mo pa naranasan. Can He do that? Ang tanong, ba't naman niya gagawin yun para sa'yo? Yan ang tanong. Ewan ko po. Di ba? Yes, He can. You read the book ni Brother Yun ng Heavenly Man. Punta kayo sa National Bookstore. May libro doon na The Heavenly Man. Si Brother Yun, isang Kristiyano sa China. Grabe, kamangha-mangha yung kanyang mga karanasan. Yung mga pinagawa ng Lord sa kanya, grabe, talagang makikita mo yung kapangyarihan ng Panginoon. At I'm telling you, kayang gawin ng Lord sa buhay mo yung ginawa ng Lord kay Apostol Pablo. But let me tell you this, church, bago niya naranasan yon, ang sabi ni Apostol Pablo, para hindi ako magmayabang, binigyan ako ng thorn in the flesh. Sabihin niyo nga, thorn in the flesh. Pakiulit, thorn in the flesh. Tinik sa laman, sabi. Alam niyo yung maliit na tinik? Kahit maliit, pag natusok ka, hindi ka na mapakali. Di ba? Di ba yung kumain ka nga lang ng isda, natinig ka? Sakit nun. Subukan mo na yon. Sakit. Alam mo, Brad, nung minsan kumain kami ng isda, natinig ako. Alam mo kailan kaming kumain? Hindi mo alam? Sinabi ko na nga eh. Hindi mo na, ulitin ko ha. Kumain ako ng isda. Kumain kami ng isda. Natinig ako.
Ilan kami kumain? Alam mo ang sagot? 3. Si Nati, si Nick, ako. 3 kami. Nati, Nick, ako. 3 kami kumain. Original kay Pastor yan, ha? Hindi, biro lang. Matuso ka nga lang, hindi ka na mapakali. Kukunin mo na yung pusa mo, gagano ng pusa. Akala mo maalis ng pusa, hindi ko alam kung effective yun. Yun nga lang malagyang ng bato yung sapatos mo, hindi ka na mapakali. Di ba may istorya nga? Yung leon, talagang atungal ng atungal yung leon. Hindi alam ko anong problema. Yung pala natinik lang yung paa niya. Aba, nung natanggal yung tinik sa paa niya, naging mabait na. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero grabe, binigyan si Paul ng thorn in the flesh. Ang tawag pa nga ni Paul doon, messenger of Satan. Binigyan ako ng messenger of Satan, sabi niya. Binigyan daw siya ng thorn in the flesh. At itong thorn in the flesh, ito yung nagtotorment, nagpapahirap kay Apostol Pablo. Ito yung sinasabi ng maraming scholars na ito daw marahil yung karamdaman ni Apostol Pablo na malaria. Can you imagine? Isang lingkod ng Panginoon na obviously maraming pinagaling, maraming pinagpray, pero ngayon, siya ngayon ang may sakit at hindi umaalis yung kanyang karamdaman. Ganun talaga. Tao po? Meron ba kayong kilalang doktor na hindi nagkakasakit? Di ba? Meron bang barberong kaya niyang gupitan sarili niya? Mahirap yata yun, konti-konti pwede, pero yung totoong gupit, baka pumangit lang. You see, si Paul, an apostle, a preacher, a servant, who believes in miracles and healings, was there. May sakit, kung totoo yung sinasabi ng mga scholars, na meron siyang malaria. Ang tanong, does that disqualify him from being a minister of the gospel? I'll be honest with you. Nung na-stroke ako, sabi ko, Lord, paano na ako mag-serve? Paano na ako mag-minister? Paano ko na ipagpe-pray, Lord, yung mga may sakit? Ako may ganito, sabi ko. Hindi na sila magpapapray sa akin. Baka pag nilay hands ko sa kanila, lumipat ang stroke ko sa kanila. Baka hindi na sila magpalay hands sa akin. Lord, ba't ganon? Sabi ko, Lord, bakit hindi pa bumabalik yung pakiramdam ng right side ng aking katawan? Lord, bakit? You know what? One thing I've learned, pag na-stroke ka, kailangan mo ng tungkod. Kailangan mo ng makakapitan. Kailangan mo ng aaakay sa'yo. And I think that is what God has been telling me, anak, kapit ka lang sa akin. Kapit ka lang sa akin. Hold on to me. Ako ang gagabay sa'yo. Ako ang magagay sa'yo. You see, kapag wala tayong problema, wala tayong karamdaman, we think, sa tingin natin, kayang-kaya ko, I will do it, sariling diskarte ko. Pero eto na, kapag nagkaroon na tayo ng mga problema, nagkaroon na tayo ng karamdaman, tsaka natin hinahanap ang ating Panginoon, tsaka natin hinahanap ang kanyang kamay, ang kanyang paggabay. You see, I believe that's one of the purpose of God. May sakit ka man o wala, ang gusto ng Lord, dumepende tayo sa Kanya. Are you here? Ang isang palatandaan na ikaw ay dumidepende sa Panginoon, eto pakinggan nyo, yung araw-araw, umaga, tanghali, gabi, nananalangin ka. Dahil alam mo kapag walang panalangin, you cannot make it through the day. Amen? Come on, give glory to God. Pinapakita mong dumidepende ka kay Lord na bago ka gumawa na mabigat na pagpapasya, you go to the Word of God. Binubuksan mo ang Biblia, inaalam mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dumidepende tayo sa Kanya. Huwag tayong dedepende sa sarili natin.
Huwag kang dedepende sa kayamanan mo. Nauubos yan. Huwag kang dedepende sa napag-aralan mo. Baka Alzheimer ka. Makalimutan mo mga pinag-aralan mo. I'm telling you, si Lord lang ang ating sasandalan. Amen? Now listen to this. Listen. Let me ask you one question. Masaya ba kayo ay nakakilala sa Panginoon? Really? Hindi ka anong halata, ah? Ulitin ko po, masaya ba tayo nakakilala tayo sa Panginoon? Is God good sa buhay mo? Yes, thank God. Sige, palapakan mo ang ating Panginoon. Again, ang tanong, do you believe there's more? Marami pang pwedeng ibigay ang Lord sa'yo? Are you praying for more of God in your life? Yes! Si Pastor Edgar, matagal na nakakilala sa Panginoon, matagal na naglilingkod sa Panginoon, and yet, I'm still asking God, Lord, come, give me more. Mag-reveal ka pa, Lord. Bigyan mo ba ako ng karanasan sa iyo, Lord, I want to experience you all the more. Naniniwala ako, hindi pa tapos ang Panginoon. Amen? Are you here? Yung mga nanay natin kasama rito, huwag niyo isipin na, Pastor, may edad na ako. Malapit na ako. Isang bulati na lang. No! Hanggat hindi pa sinasabi ng Lord, it's not over until He says it's over. Amen? I don't care if you are 60, 70, 80. Pag sinabi ng Lord, gagamitin ka pa niya. Gagamitin ka niya. Amen? Kalabitin mo nga katabi mo, sabihin mo sa Kanya, gagamitin ka pa ng Panginoon. You see, mga kapatid, ang ating Diyos, the God that we serve, is a wonderful God. Huwag mo siyang ikakahon, kaya kanyang bigyan ng mga pambihirang karanasan. Hindi ka lang nagsisimba rito, hindi ka lang pumapasok dito, kakanta ng konti, magpe-pray ng konti, hindi po. Naniniwala ako, gustong kumilos ng Lord sa buhay mo. Basahin mo ang Bible mo. From the old to the new. Ang daming ginawa ni Lord sa mga lingkod niya, sa pamamagitan ng mga lingkod niya. For example, church, si Moses. Ang daming miracles ang ginawa ni Moses, right? Are we here? Yung binabanggit ni Jed kanina, yung bumuka yung Red Sea. Wow! Nahati yung Red Sea. May gumaya niyan sa pelikula, si Bruce Almighty. Hinati niya yung sabaw. Nahati yung sabaw. Yung sabaw lang ang kaya niyang hatiin eh. Hindi niya kayang hatiin yung dagat eh. No? Si Moses, hinati niya yung Red Sea. But listen, ito maganda mga kapatid. Would you believe this? Sabi ng Bible, nung namatay si Moses, listen, nung namatay si Moses, sabi ng writer, hindi lumabo ang mata niya. Wow. Hindi lumabo ang mata. Kayo. Diba? Yung iba kabataan pa lang malabo na. Problema sa kakagadget yan eh. Hating gabi na sinay matulog na nakatak ganun yung cellphone talaga naman. Ang lakas na radiation yun eh. Diba? Si Moses, the Bible says, he died and his eyes never grew dim, the Word of God says. Alam niyo, isa pang magandang karanasan kay Moses, would you believe this? Listen. Pakinggan niyo to. Alam niyo ba nung namatay si Moses, si Lord pa ang naglibing sa kanya? Oh. Hindi Saint Peter ang naglibing sa kanya. Hindi po si Lord ang naglibing kay Moses. For God to do that for you. Yung gawin ni Lord yun para sa iyo, ibig sabihin, there must be something special about you para gawin ni Lord yun para sa iyo. Amen? What about Enoch? Si Enoch, kinuha ng Lord, sabi ng Lord kay Enoch, Enoch, dito ka na. Tuwan-tuwa ako sa iyo, dito ka na lang sa langit, dito tayo mag-uusap. Sarap mong kausap eh. Huwag ka na dyan sa mundo, puro problema dyan, lika rito. Tapos wala na si Enoch.
Hindi na siya makita. Bakit? Kinuha siya ng Panginoon ng buhay. What about Elijah? Si Elijah, sinundo ng chariots, ng mga karwahe, hinatid ng buhay sa kalangitan, sa piling ng Panginoon. Pinakwento ng misis ko nung bago mamatay si Pastora Erma, sabi niya sa misis ko, andyan na yung karwahe, sabi niya. Sinusundo na daw siya ng karwahe. Ang kaibahan lang, patay si Pastor Erma. Nung si Elijah buhay, sinundo eh. Hindi ko alam kung totoong meron nga nakita siya, edi good. Kung wala namang problema. Basta tayo nakakatiyak, sa langit tayo pupunta. Amen. Di ba? Ako, ayoko ng karwahe. Elevator na lang. Pag pindot mo. Ano na, di ba? Elevator, di ba? I don't know. Basta importante, nakakatiyak tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen. What about Peter walking on water? What about Philip? Si Philip, bigla na lang kinuha ng Spirit, dinala sa ibang lugar. Wow! Yung parang Star Trek, nandun ka sa isang lugar, na-teleport ka, na-beam ka sa ibang lugar. Wow! Ginawa ng Holy Spirit kay Philip. Grabe! Ang daming karanasan. Marami pang pwedeng gawin ang Lord. Ngayon, kagaya sinasabi ko sa inyo, yung heavenly man, si Brother Yun, ang dami niyang karanasan. At naniniwala ako, tayo dito sa Pilipinas, ikaw nakasama rito sa Jesus Christ, the Great Shepherd Ministries, maaari kang gamitin ng Lord at pwede kang bigyan ng Lord ng kakaibang mga karanasan. Hindi para, sabi ni Pablo, hindi para ipagyabang. Tao po. Kasi tinan nyo to. Merong iba na, Lord, sana po yung mga pinagpe-pray ko gumaling. Sana po, Lord, maraming gumaling. Tapos, Lord, tapos, papakita ko sa TV. Tapos, maraming tao, Lord. Tapos, sisikat ako. Tapos, gaganunin ko lang yung ko. Teka lang. Nasaan na yung pagpapakumbaba? Alam niyo, ang daming preacher ngayon. Ang daming evangelist ngayon. Mukhang ang gusto, sumikat. Kaya ang tawag sa kanila ay televangelist. Grabe. Marami na mga evangelist ngayon ang nai-issue, kinakasuhan na. Nagkakamal ng maraming pera. Nagiging celebrity. Biruin mo, nagsusuot ng mga sneakers o rubber shoes na ang halaga ay $5,000 ang isa. Grabe naman. Anong klaseng yun? Di ba? Talagang magarbo yung pamumuhay. I believe hindi yun ang gusto ng Lord. Hindi gusto ng Lord na bigyan ka ng mga kaibang karanasan para ipagyabang. Gusto mong magamit ka ng Lord? One of the things that God is trying to teach us is to be humble, to come down to our knees, and to really submit ourselves before God. Amen? Sige nga, palapakan mo ang ating Panginoon. Just like what we have read right here, sabi nga ni Apostol Pablo, kung magmamayabang ako, marami akong pwedeng ipagmayabang. Alam nyo ngayon, ang pinagyayabang ng mga quote-unquote pastor or leaders sa church, pinagyayabang yung kanilang mga degree na sila ay graduate ng ganitong seminary, ganitong eskwelahan, na siya ay may titulo PhD. Ano yung PhD? Ayun ba yun? Akala ko Doctor of Philosophy, ibig sabihin nun. Puro hangin ang dala, sabi ni Ate Abel. May kilala ka bang PhD. Puro hangin ang dala, puro yabang ang dala. Ngayon, alam nyo kung anong uso ngayon? Ang hinahabol ng maraming pastor ngayon, yung hindi na sila kontento sa tawag na pastor. Ang gusto nila tawag sa kanila, bishop. Wow, bishop. Bishop. Diba? O nga naman, bishop. Tumaas yung ranggo mo. Pero alam nyo, dito ako natutuwa kay Pastor Cesar. Hindi siya naghangad ng malaking titulo.
si Pastor Cesar. Pero tingnan mo yung ministry niya, pang buong daigdig. Pero he simply calls himself as a pastor because yun ang tawag niya, yun ang calling niya, pastor. Hanga ako kay Brother Eddie. Yun ang titulong gusto niya, Brother Eddie. Di ba? Yan ang mga tayo. Hindi yung katulad ng iba na konti pa lang ang nararating. Gusto niya, bishop na. Baka susunod, gusto niya, archbishop na siya. Baka susunod, hindi ko alam, cardinal na siguro. Hindi ko alam. Ha? Rook? Parang chess lang, chess. Grabe. Titulo, degree. Tapos, kung gusto mong ikaw ay maging sikat na pastor, aba, kinakailangan, hindi ordinaryong Android ang cellphone mo, kailangan Apple, iPhone. Wow! Ano ba ang version ng iPhone ngayon? X? Ha? 11? Grabe naman. Ako hanggang 4 lang. Tumigil na dun. Tumigil na. Di ba? Anong sinasabi natin? Yung iba'y ganyan eh. Para bang pag ikaw sikat na pastor, kailangan magandang sasakyan mo, magandang tirahan mo, oy. Mga kapatid, ngayon pa lang, listen, gusto mo ng ganitong karanasan, yung kakaibang karanasan with God, spiritual experience, to know Him more and to serve Him all the more. Let me tell you this, you don't need a title. Hindi mo kailangan ng titulo. Hindi mo kinakailangan ng posisyon para maranasan yon. Ang kailangan mo lang, isang puso na nagpapakumbaba sa ating Panginoon. Come on, give Him glory. Hallelujah. Huwag mo nang problemahin kung paano ka gagamitin ng Lord. Siya nang bahala doon. Definitely, pag binigay niya sa iyo yung karanasan na yon, gagamitin ka niya. Magbubukas siya ng pintuan. Magpapadala siya ng mga taong tutulong sa iyo. You don't have to worry. You should not bother yourself. Hindi ka dapat maging concerned. Paano mo alam ni Lord yan? Hindi mo kailangan buhatin ang sarili mo. Are we here? In today's church, grabe, palakihan ng church ngayon. Pagandahan ng building. Pasikatan. Di ba? Kapag ang mga nandun sa church na yan, ay mga sikat na artista, wow! Di ba? Star-studded. I'm telling you, hindi yun ang sukatan ng isang tunay na church. Sa isang tunay na church, siyempre, walang tutumbas doon na nando doon yung presensya ng ating Panginoon. Amen? At naniniwala ako, ang nag-a-attract sa presensya ng Panginoon ay yung mga lalaki at babae na marunong magpakumbaba sa harap ng ating Panginoon at walang ibang tinataas kundi ang ating Panginoon. Amen. Talking about worship, churches today are competing sa pagandahan ng worship. Kaya nga mga churches nga kinakailangan talaga namang high-tech, pagandahan ng mga instruments. Di ba? At talagang lumulutang yung mga pangalan, lumulutang ang mga karakter na talagang ito'y mga worship leader namin. But I believe, ang totoong pagsamba sa Panginoon, listen. Magagawa lang nating sambahin ng totoo ang Panginoon kapag marunong tayong magpakababa sa Kanyang harapan. That's it. Pag hindi mo kaya magpakababa sa harap niya, if the whole church cannot humble itself before God, then no worship will emerge from that church. I don't care kung gaano kagaganda ang sounds ninyo. I don't care kung meron pa kayong parang fog machine yun talaga pag umuusok. Wow! Ganda no? Umuusok na ganun. Baka naman may nagbe-vape lang doon kaya mausok. Huwag naman. Di ba? Talagang gusto mo yung mga matutunog na, grabe, pero I'm telling you, it's not. Hindi yun ang hinahanap ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung buhay natin na nagsasabi, Lord, less of me, more of you. Yun ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Come on, give Him glory.
Bakit nagkaroon si Apostol Pablo? Listen, bakit nagkaroon si Apostol Pablo ng thorn in the flesh? Bakit nagkaroon si Apostol Pablo ng karamdaman na sabi ng mga scholars nagkaroon siya ng malaria? Bakit pinahintulutan ng Panginoon? Bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Bakit pinapahintulutan ng Lord magkaroon tayo ng mga masasakit na karanasan? I believe ang isang purpose ng Lord is to teach us humility. Yan ang tinuturo ng Panginoon. To keep our feet on the ground. We are still human beings, right? Tao pa rin tayo, tama? Tao po. Kaya dapat tapak pa rin tayo sa lupa at sabihin natin, Lord, kung wala ka, hindi ko kaya. Pag nagkakasakit tayo, it only shows tao pa rin tayo. We're still human beings. We're not yet in heaven. Eto pa rin tayo, kaya, Lord, tulungan mo ko. Araw-araw, Lord, tulungan mo ko. Lord, araw-araw, proteksyonan mo ko sa karamdaman. Alam niyo, maraming karamdaman ngayon. Yan nakakatuwa, hindi mo alam kung kailan ka tatamaan eh. Sore eyes, alam mo ba tatamaan ka? Hindi mo alam eh. Dengue, alam mo ba kung pwede mo nga, dengue, pwede ba yon? Kung pwede lang sana eh. Di ba? Pag-aralan natin ng kung paano maging magaling sa pag-ilag. Mukhang maraming ganyan sa church eh. Ito si pastor nagpipreach, tatama sa'yo, hindi sa akin yan, sister sa'yo yan, brad, ikaw yan, ang galing umilag eh. Tandaan mo, every word being preached in church is for you. Hello? And before it's for you, it's for me first. Bago ka tinamaan, si Pastor Edgar muna. Huwag ka nang umilag. Huwag ka nang umilag. Talagang minsan pag tinamaan tayo ng salita, talagang masakit minsan. Ganun talaga eh. Kasi tinuturuan tayo ni Lord eh. Pag masakit, ibig sabihin, tumatalab. Pag hindi ka na nasasaktan, kahit tumatama, isa lang ang problema, manhid ka na. Patay na. Makapal na ang kalyo ng mukha mo. Mukha, nagkaroon ng kalyo. Paano yun? Delikado. Pero pag tinamaan ka, nasaktan ka, Lord, sige po, Lord, basagin mo ko. Sige po, Lord, turuan mo ko. Turuan mo kong maging mapagpakumbaba sa'yo. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Basahin niyo mga writings ni Apostol Pablo. Pwede nga sabihin, sabi nga ni Apostol Pablo, kaya kong makipagsabayan sa mga super apostles. Kaya kong makipagsabayan kila Peter, kila John, kaya ko. Sabi niya, but no, I will not do that. Alam niyo ba mga kapatid, one time sinupalpal ni Paul si Peter. Talagang binara niya. Hindi nakaimik si Peter eh. So ibig bang sabihin, mas mataas na ang ranggo ni Paul kaysa kay Peter? No way. No way. Itong si Apostol Pablo, alam niya ang ibig sabihin, nagpapakumbaba. Are we here? Kaya pala tayo binibigyan ng Lord ng karamdaman para sa bawat hakbang natin, sa bawat pag-angat natin, lagi tayong nagpapakumbaba sa harap ng ating Panginoon. Amen? Come on, palapakan nga natin ating Panginoon. At hindi lang yun. The more na itong si Apostol Pablo ay nagpapakumbaba, the more is God pleased to reveal and reveal and reveal vision after vision after vision, dreams after dreams after dreams. Yan ang binibigay ng Panginoon kay Paul. Bakit? Nakita yung puso niya. Nakita yung puso niya na marunong magpakumbaba because of that thorn in the flesh. Hindi lang pala binibigay yung thorn in the flesh para maging mapagpakumbaba ka. Binibigay yung thorn in the flesh. Listen to this. Kasi prepare ka sa maraming vision and dreams and revelation na ibibigay ng Lord sa buhay mo. Hello? Alam nyo, pag nakaka-attend ako ng conference at naririnig ko si Pastor Cesar, sabi ko, wow! Ang galing naman ng revelation kay Pastor Cesar. Wow! Alam nyo
si Pastor Lawrence Kong, na pastor ng FCBC, ang natapos noon sa, doctorate din yan sa Dallas Theological Seminary, sa Amerika. Doon nag-aaral yung mga sikat na pastor sa Amerika. Doon graduate si Lawrence Kong. In fact, may title na siya na Apostle. Binigyan siya ni Peter Wagner ng title na Apostle. Peter Wagner. Kilala niyo ba si Peter Wagner? Hindi. Hindi, no? Sinong Peter? Kilala niyo? Grabe yan. Punta kayo sa bookstore. Ang daming mga librong sinulat ni Peter Wagner. Siya ay nag-confer ng title na Apostle kay Pastor Lawrence Kong. Pero alam niyo si Pastor Cesar, grabe. Hindi titulo ang pinagmamalaki niya. Hindi yun na pag-aralan ang pinagmamalaki niya. Kung tutusin, pwede niyang ipagmalaki yung mga revelation ng Panginoon sa kanya. Ang daming binibigay na revelation ng Lord dito kay Pastor Cesar. Kaya nga si Pastor Lawrence, hindi problema sa kanya ang mag-submit o magpasakop kay Pastor Cesar because this man has been receiving visions and dreams and revelation galing sa ating Panginoon. Alam nyo, maraming mga pastor ngayon, pagpakinggan mo yung mensahe nila, yung sermon nila, magugulat kayo, parang nabasa ko na yan sa isang libro. Parang nakita ko na yan sa Facebook. Parang may nag-preach na ganyan. Mga kapatid, paalala ko lang, mga estudyante, bawal ang plagiarism. Alam mo yung plagiarism? Nicole, alam mo yung plagiarism? Oo. Ano yun? Ibig sabihin, kumopya ka na hindi mo binanggit kung sino ang source, hindi mo in-acknowledge, plagiarism ang tawag doon, ninakaw mo. Hindi pala sa'yo, ninakaw mo na parang ikaw ang sumulat. Would you believe this? Nung nag-aaral ako dito, malapit dito, ATS, Asian Theological Seminary. Meron akong kaklase na suspend kasi nalaman ng teacher, nag-plagiarize. Pastor yun, nag-plagiarize. Wow. Minsan may pastor sabi, ikaw mag-preach. Kasi, ako, bilib na bilib ako doon sa pastor Ang ganda ng mga sinesermon niya hindi siya makakapag-preach kasi naimbitahan siya. Sabi niya, ikaw mag-preach sa Sunday. Sige po, ano pong ipipreach ko? Sabi niya, ganito. Alam mo yung librong ganito? Opo. Meron ka nun? Opo. Yung, kopyahin mo na lang. Yun ang preach mo. yung pala pinipreach niya. Galing dun sa libro. Kaya palang ganda. Kasi hindi talaga siyang gumawa. Yung sikat na pastor sa Amerika. Kaya sabi niya, yun na rin ang preach mo. Sundan mo na lang. Okay Pero alam niyo, sabi ko, when I became the pastor, ako na yung senior pastor, sabi ko, Lord, hindi pwede. Hindi pwedeng mangopya ako sa iba. Kapag mag-sermon ako sa inyo, nakinopya ko sa iba, ang tawag po doon, delata. Alam mo yung delata? Masarap naman minsan yon pag talagang walang-wala, Sister Jennifer, di ba? Pwede na yun, sardinas, lagyan mo ng sili, ng kalamansi, ayos na, mainit na sinaing, ayos na. Kaya lang, gusto mo ba araw-araw gano'n? Pumapalakpak na, gugutom na yata. Mamaya. Di ba? Ang tanong, pwede bang gano'n na lang lagi? Kahit ang mga doktor sinasabi, huwag masyadong delata. Huwag masyadong mga processed food. Masama yun, kaya tayo nagkaka-cancer. Kasi mga pagkain natin, mga processed food. Opo. Ang gusto pa rin natin, pag kumain tayo, tawag nga natin lutong bahay. Luto ni nanay. Talagang pinaghirapan. Tumulo ang pawis ni nanay. Tumulo ang kung ano pa ni nanay. Kaya masarap di ba? Gustong-gusto mo yung lutong bahay. Yung luto ni nanay. Hindi totoo naman Di ba minsan yung iba sa atin, kumakain tayo sa mga karinderya, sa mga turo-turo. Pero when we go home, sasabihin pa rin natin, iba pa rin talaga yung lutong bahay. Kaya yung iba, nasusunog yung bahay, niluluto yung bahay. Hindi, masarap daw ang lutong bahay. I think it's the same with the Word of God.
with sermon that we want to hear. Ako bilang inyong pastor, I always come to God, Lord, anong mensahe? Anong gusto mong dalhin ko sa mga tao? Lord, reveal to me. Speak to me. Show to me. Baka akala nyo mga kapatid, madaling magpastor. Baka akala nyo madaling mag-preach. Bago mag-preach si Pastor Edgar, Sabado, minsan Biyernes, Huwebes, nagpe-pray na kay Lord, nag-struggle na, pinipiga na ang utak, Lord, ano bang ipipreach ko? Sabihin ko sa inyo noon, nung buhay pa sila Pastor Ben, sila Pastora Erma, pag sinabi kong, kayo magpe-preach sa Sunday naku, nanginginig na yan. Hindi na alam kung anong gagawin. Kung pwede lang talagang ipasa sa iba. Ayaw nila na may assign ko silang mag-preach. Sa totoo lang. Kasi alam nila na mahirap. At kahit ako'y nag-aral na ng Bible School at ginagawa ko na ng buong buhay ko, pag dumarating pa rin yung linggo, talagang Lord, Holy Spirit, mag-reveal kayo, Lord. Gusto niyo ba, mga kapatid? Yung mga narinig ko, yung bang hindi na nagpre-prepare kung ano sa sermon, ang sasabihin nilang, Lord, kung ano man pong mensahe mo, kung saan tumapat itong binuksan ko, kung saan tumuro ang daliri ko, Lord. Ayun! Uy! Yun ang ipipreach niya. Gusto niyo ba ganon? Kung saan tumapat? Grabe, meron gumawa na pastor Binuksan niya yung Bible niya, tinuro niya. Tapos binasa niya. At ang nabasa na doon, at nagbigti si Judas, nakasulat, nabasa niya. Hala! Lord, yun bang mensahe mo sa amin? Nagpray ulit siya, Lord, linawin mo kung anong ibig mong sabihin. Binuksan ulit niya yung Bible niya. Lord, isa pa, bigyan mo pa kami ng isa pang mensahe, tinuro niya. At ganun din ang gawin mo. Sabi ganun. Nagbigti si Judas, tapos ganun din ang gawin mo. Gusto mo ba ganun? No? Genesis, ganun ang pangangaral natin. No? Mahirap yata. Hindi pwede. Kailangan natin yung revelation ng Panginoon. Amen? Kailangan natin yung revelation from the Word of God. That's why every time I stand here, before I stand here, Holy Spirit, reveal. You know why? Kailangan natin yung revelation na galing sa Lord. Kasi listen, ito ang magpapalakas sa atin sa buong isang linggo na kakaharapin natin, yung revelation na galing sa salita ng ating Panginoon. Amen? There's power in the Word of God. Amen? Pag pinanghawal, come on, give glory to God. Sige, palapakan mo ang ating Panginoon. Hindi ito parang eskwelahan lang. Hindi ito parang textbook lang. There's power in the Word. The Word of God has the power to heal you of any sickness. The Word of God has the power to save you. The Word of God has the power to deliver you from anything that you go through. I'm telling you, there's power in the Word of God. Amen? Kaya nga, kapag alam mo yung revelation ng Panginoon sa iyo, tapos tuwing umaga, araw-araw, dinideclare mo yung Word of God, sabihin ko sa inyo, nandiyan dyan ang Word of God, ginagabayan ka at magtatagumpay ka sa anumang kinakaharap mo sa buhay mo. Amen? Come on, give glory if you believe that. That's why we tell you, church, before you go out of your homes, bawal lumabas. Open your Bible, talk to God. Ask the Holy Spirit for a revelation. Nung nandun si Jem sa hospital, tapos magaling na, pinapalayas na ng nurse, uwi ka na. Wala, pinapalayas ng doktor, uwi ka na. Wala pa yung pambayad. Kung pwede nga lang talagang umalis, kahit walang bayad sabi ko siya, siguro may purpose ang Lord. Tanungin mo anong purpose ng Lord. Diba? Baka ang gusto niya pag makausap mo yung mga nandyan, i-bless mo sila. Bigyan mo sila ng word galing sa Panginoon and you declare the power of God to every people that you meet. Amen? Hindi pwedeng ikaw ay ma-hospital o magkasakit ng ganun lang. Definitely, if God allowed something to happen in your life, may purpose si Lord. Amen?
Si Pastor Edgar, na-stroke, may purpose si Lord. May cancer ka, may purpose si Lord. May trangkaso ka, may purpose si Lord. Whatever. Whatever. Walang nangyayari ng ganun lang. In all these things, sabi ng Bible, sabi ng Apostol Pablo, God works together for good. Amen. Sige nga, palapakan mo ang ating Panginoon. I'm telling you, church, ngayon, sabihin ko nyo, listen, I will close in a bit. Pero sabihin ko sa inyo ngayon, napansin nyo ba, umuunti nang naniniwala sa salita ng Diyos. Pag nababasa mo sa Facebook, sinasabi, hindi totoo ang Bible. Kalokohan yan. Hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan. I believe, kung gusto natin makapag-win ng mga tao, now is the time to ask God for revelation, dreams, and vision, those experiences in the presence of God na talaga namang pag binigay ng Panginoon sa iyo, walang pwede makapagsabi na hindi yung totoo dahil ikaw mismo naranasan mo ang ating Panginoon. Amen! Come on, hallelujah, give Him glory. Hallelujah. Sabi ng Apostol Pablo, binigay sa akin itong thorn in the flesh to keep me from boasting. And that is what I will do. I will not be boasting about these things. Dahil ang sabi niya, kung saan ako mahina, doon ako malakas. Ang galing. Ang galing. Kaya pala tayo, paminsan-minsan pinapahintulot na magkasakit tayo. Unang-una, para magpakababa tayo. Pangalawa, para maging ready tayo na tumanggap ng mga revelation and dreams and vision sa ating Panginoon. Pangatlo, pag nagkakasakit tayo, di ba? Pansinin niyo to. Pag nagkakasakit tayo, nanghihina tayo. Tama? Physically. Pero ang hindi mo alam, pag nanghihina ka physically, sa tulong ng Panginoon, pinalalakas ka niya spiritually. Huwag mong panghinayangan yung magkasakit ka. Use it to strengthen your spiritual life. Pansinin niyo to, ha? Pansinin niyo yung mga bulag. Bulag hindi nakakakita. Pero believe me, ang talas ng pandinig niyan. Oo. Binulungan mo lang. Pangit naman itong bulong. Narinig ka nun, talas ng pandinig nun. Bakit? Yung wala siya sa mata, pero meron siyang strength sa pandinig. No, minsan, meron ako mga kakilalang pastor nakakita sila yung bulag na nagmamasahe. Sabi, magkano pa masahe? 50 pesos po, isang oras. Teka. Nag-usap yung dalawang pastor. Hindi niya alam pag-abot na ng isang oras, lampas na ng isang oras. Huwag nating sabihin. Para kahit matagal tayong masahihin, lampas isang oras. Uy, lulukuhin nila yung bulag. Magpapamasahe sila ng lampas isang oras, hindi nila sasabihin kung anong na isang oras na. E di, sa loob-loob nila, maiisahan nila yung bulag Kasi bulag nga, hindi alam kung anong oras Eto na, malapit na mag-isang oras. Pa-relax-relax pa sila, talaga natutulog pa Biglang, the time is, tumutunog pala yung relo ng bulag. Sinasabi pag isang oras na. Hindi nga niya nakikita, pero may tunog yung relo niya na naka-isang oras na, kaya tapos na yung masahe. Ganon, no? Akala mo mahina, yung pala may kalakasan. Akala mo mahina physical, pero pinalalakas pala ng Lord yung spiritual life mo. I'm telling you, yan ang sinasabi ng Bible. When you are weak, then you are strong. Amen? Kung sa tingin mo parang nangihina ka, sabihin mo, Lord, ikaw ang magpalakas sa akin. Ikaw ang magpalakas sa faith ko. Ikaw ang magpalakas sa spirito ko. Ikaw ang magpalakas sa pananampalataya ko. Yan ang gustong gawin ng Panginoon sa iyo. Huwag kang manghawakan sa lakas mo ng katawan. Huwag mong panghawakan yung gamit mo na meron ka. Ang panghawakan mo, ang lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Come on, give Him glory. Give Him glory. Can we all stand up, church? Pwede bang tumindig tayo?